Tingnan ninyo mga kababayan itong balita dito sa Manila Bulletin sa issue ng pag-file ng Vietnam sa tinatawag na Extended Continental Shelf sa South China Sea. Yung China po, alboruto agad. Siga-siga lang po mga kababayan ng pag-ugali ng mga Chinese. Kahit dito sa atin, bully nga po eh. Pero tayo mga kababayan, iba yung ating response. Ito yung patunay. Ibigay ko sa inyo po yung kwento rito sa Manila Bulletin. Sabi dito, Philippine-China weigh in on Vietnam's claim in South China Sea. Ang Pilipinas po at saka yung China, magkaiba yung take, yung response mga kababayan on Vietnam's submission on its claim sa Extended Continental Shelf dito po sa South China Sea. With Manila saying it is open for talks with Hanoi, while China criticizing the latter's move. Alboroto agad, mga arugante talaga, bully. Tama? Tapos sasabihin ng mga nausog vloggers, tayo yung palaaway, tayo yung gustong makipaggira. Never natin po yon. Hindi natin ugali ang makipag-away. Inaaway na nga po tayo. Ayaw pa nating makipag-away. Pero naninindigan lang po tayo sa ating karapatan. Kasi we have our exclusive rights sa West Philippine Sea. Kasi nga po, exclusive economic zone natin based sa desisyon ng UNCLOS. Yan ang pagkakaiba, mga kababayan, ng ating pag-uugali sa China. Ito mismo ang patunay dito sa issue ng claim ng Vietnam sa Extended Continental Shelf, mga kababayan, sa South China Sea. Ayan po, sabi diyan, the Philippine government on Thursday, July 19, kahapon po, said it is willing to engage in dialogue with Vietnam. Pag-usapan na natin as it recognized the latter's maritime rights under the United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Lahat naman anya tayo member ng UNCLOS. So kailangan kung ano yung desisyon ng UNCLOS, kilalanin natin. Hindi tulad ng China, laging sila lang ang dapat masunod. Yung kanilang claim po, illegal. Wala mang bansang kumikilala, mga kababayan, sa 9-dash line, naging nga pong 10-dash line na po. Inubos na lang po nila. So sabi diyan, Manila also wants to achieve a mutually beneficially solution for both sides. Sabi po ng Department of Foreign Affairs natin. Pero tingnan niyo po ang response ng China. Sabi diyan, but for China, Vietnam's submission of claim was not a good move as it was unilateral anya, and that it is supposedly infringes on China's territorial sovereignty and violates UNCLOS. Agresibo agad, mga kababayan. So, makikita ninyo ang pagiging arugante. Kasi tingin nila, kaya nila, mayaman sila, malakas yung kanilang military. Hindi man sila urungan po ng Vietnam. Kahit na po tayo, hindi tayo uurong po. Isabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, Filipinos do not yield. Ganun po, sabi ng kanilang spokesman, we firmly oppose it and have made serious protests to Vietnam. The Philippines, Vietnam, and China are among the 6 countries that have claims over the South China Sea. Ang ating bansa, Vietnam, are fighting for their respective jurisdiction over the exclusive economic zones, which both overlap with China's claim over the whole of South China Sea. Noong July 14 kasi, mga kababayan, yung ating bansa made an official submission to the United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf or CLCS on its entitlement to an extended continental shelf from the West Philippine Sea. Meanwhile, yung Vietnam, mga kababayan, gumawa din siya, sumunod din siya po, gumawa ng similar move, laying claim over its own extended continental shelf. Ito pong continental shelf, ayon sa UNCLOS, comprises the seabed, subsoil of the submarine areas,
that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin. Ayan po siya mga kababayan yung map. Ito po yung South China Sea. Ito yung Philippine Exclusive Economic Zone. Yan po. Ito yung limit ng extended continental shelf ng Malaysia. Ito yung Malaysia dito. Ito naman yung Vietnam. Oh. Ito naman yung kiniklaim mga kababayan extended continental shelf ng Vietnam. May overlapping po kasi siya. Oh. Dito po yung Pilipinas. Yeah, Philippine Exclusive Economic Zone. Yan. Para lang may idea kayo kung ano po yung kiniklaim na area na extended continental shelf both by Vietnam pagkatapos ng Pilipinas. Ito po, may overlapping siya. Ito, mas maganda kasi nakikita yung China, yung Pilipinas, ito yung Pilipinas, dito yung Vietnam. Ayan extended continental shelf. Ayan po. Dito siya. May overlapping kasi siya. Extended continental shelf claimed by the Philippines. Ito. Ayan. You see? Yan po. Extended continental shelf. Kiniklaim ng Pilipinas. May overlapping po sa Vietnam. Yan po. 200 nautical miles. Dito yung Malaysia, ito yung Pilipinas, ito yung China, dito yung Vietnam. Yan po. Ngayon, sa related story po, yung ating gobyerno, bibigyan ngayon ng priority yung pagdevelop, pagsasaayos po ng airport doon sa Pag-asa Island natin. Ayan po yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos during his visit po doon sa Palawan. Ayan government to prioritize Pag-asa Airport. Sabi ng ating Pangulo, malakihan niya yung papel ng Palawan sa ating national security. So ito niya yung isa sa mga priorities natin, yung pagsasaayos po ng Pag-asa Airport. Di ba yung ating Pangulo galing doon kasi namigay po ng ayuda to farmers, fishermen, fisherfolks, tapos sa mga families, sa mga apektado ng El Nino phenomenon. So ito yung naging mensahe niya, parte kasama sa kanyang naging mensahe. So sabi ng ating Pangulo, yung military runway niya, project, sa Balabac Island Air Base is nearing completion also. Yung Balabac is a town in Palawan kung saan is strategically close to Chinese fortification in the West Philippine Sea and is one of the 4 additional locations ng EDCA sites. Kaya sabi ng ating Pangulo, the construction niya of the Balabac military runway is in the last phase, especially because Palawan plays a big role sa ating national security. Una na, last year, si Speaker Martin Romualdez, during his visit po sa Pag-asa Island, committed to pour at least 3 billion pesos to construct the airport in the island municipality and other development projects. Gusto mga kababayan kasi ni Speaker na yung ating Pag-asa Island maging tourist destination na rin po. So, ganon mga kababayan, talagang magkatuwang yung ating Pangulo at saka yung Speaker of the House, yung kanyang pinsan si Martin. Kaya importante mga kababayan, ang successor ng ating Pangulo si Insan. Pag hindi na ito matutuloy, take over na ito ng mga Chinese. Ang lapit-lapit po. So napaka-importante mga kababayan talaga. Ang successor ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi pro-China,
pag pro-China po, sabi nga natin mga kababayan, malamang mawalan tayo ng bansa. Pag ganyan, yung warning mga kababayan, una nang sinabi yan ni US Ambassador, Philippine Ambassador to US, Babe Romualdez. Seryoso niya ang threat ng China sa atin. So importante mga kababayan na we support all these efforts ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon, yung ating Pangulo, nandun na naman po sa Pangasinan. Walang pagod sa distribution po ng mga tulong kasi tumaas yung nagugutom po. Yung self-rated poverty, sabi sa survey po ng SWS, yung Social Bad Weather Station. Kawan niya talaga, Mr. Maravillas, yung Pulse Asia, ginawa mong False Asia. Kasi ba naman, kung sinong wala mang ginagawa, yung ang mataas yung ratings. Hindi ka ba niyan magduda? Yung sub-sub sa trabaho, si Martin tapos yung ating Pangulo, mababa yung ratings. Kaya kaduda-duda na yung survey po, made in China. Saan ka ba? Saan ganyan pulutan? Saan ganyan na pulutin mga kababayan? Imagine, walang ginagawa, mataas ang rating sa survey, trust rating. Saan ba yan sinurvey? Baka sa Beijing. Di ba? Tapos yung ating Pangulong Bongbong Marcos, araw-araw, nasa distribution ng pagkain, ayuda sa mga mahirap. Tapos, nang mag-survey yung Social Bad Weather Station, 58% daw yung self-rated yung poverty. Yung poverty rate po, 68% daw. Mataas. Self-rated poverty source under Marcos admin, highest since Arroyo's term daw. Arroyo term. Umabot ng 58%. Kay Arroyo, 66%. Di ba? Kaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos, alam naman yan, sabi nga natin. Kaya tuloy-tuloy ang ayuda. Hindi lang ayuda na bigas, mga traktora, farm tools, pautang, kundi pati yung pagsasaayos po ng ating mga irigasyon, mga big ticket projects na po para sa long-term solution sa kagutuman po dito sa ating bansa. Ang solusyon po sa kagutuman po, mag-produce tayo ng maraming pagkain. Di ba? Yun man lang po. Tapos, sabi nga natin, mindset po, ang pag-angat sa buhay po, nasa mindset lang siya ang sikreto po. Dapat po, hindi mareklamo tulad ng mga nausog at mga anti-Marcos groups. Sige lang ang reklamo. Dapat, maparaan, hindi mareklamo. Yung mga naging maayos sa buhay mga kababayan na dati mahirap pero umangat sa buhay, hindi yan mareklamo kasi, maparaan. Di ba? Kaya tigilan ninyo yung pagrireklamo. Ako noon, ganun din yung mindset ko. Wala, gutom talaga pag mareklamo. So nag-isip ako ng paraan. Dapat maparaan. Inaral ko, di naging maayos tayo. Di ba? Pero kung sige lang ang reklamo mo, wala ka mang ginagawa, wala kang ginagawang pamamaraan, the same thing yung ginagawa mo, tapos you are expecting a different result, asa ka pa. Di ba? So, ito yung ginagawa ng ating Pangulo, distribution of presidential assistance to farmers, fisherfolk, and families para po ma-address yung gutom. Kaya nagugutom po, yung mga reklamador man lang. Wala mang ginagawang paraan, magreklamo. Ayan ba? Di ba? Sige lang yung ating Pangulo. Para sa mga fisher folks at mga magsasaka ng Pangasinan at ng Region 1. Di ba? Ayos na ayos po. Ang lalaking mga makinarya sa pagsasaka po. Sa ilalim ng High Value Crops Development Program, tatanggap dapat to increase production po. Magtrabaho kayo, imbis na reklamo kayo ng reklamo. Na may halagang higit sa 19,700,000 pesos. Yan. Di ba? Picture muna, Mr. President.
tuwang-tuwa yung mga tao. Makaduda po yung survey. Yung walang ginagawa, mataas ang survey sa Pulse Asia. Yung siging trabaho po, mababa. Si Martin pagkatapos si President Bongbong, saan ka man pulutin niya? Kaya made in China yata po. Pakinggan natin yung speech ng ating Pangulo. Kasama din natin ang ating La Union Governor dahil kasama rin sila sa Region 1 na pagbigay ng ating mga ibabahagi ngayong araw. Kasama the La Union Governor, Governor Rafael Ortega David, and ang ating may cousin-in-law na sumama sa akin dahil po galing ako sa Ilocos Norte at nagbukas kami noong sa Sulbec sa Pasukin, nagbukas kami yung Earthfield Dam para meron tayong pampatubig na binigay. Tapos pumunta kami sa Pindig at nagdala naman kami ng sari-saring mga patubig po, irigasyon para makapag-produce ng maraming pagkain. Na may dryer na, may miller na doon nagigiling lahat at napakalaki. Kaya sinama ko na siya dito. Sabi ko, ikaw nang mag-represent sa atin dito sa Pangasinan. Vice Governor of Ilocos Norte, Vice Governor Cecil Marcos. The members of the House of Representatives who have joined us here today. Ang pinaka-importante, ang pinaka-mahalaga na grupo na nandito ngayong hapon, nakasama natin ngayon, kayo po ang mga beneficiary ng ating mga magsasaka, ng ating mga mangingisda para dito po at agrarian reform beneficiaries. My fellow workers in government, ladies and gentlemen, susubukan ko ito dahil hindi, yung Ilocano kaya ko pa pero masantos iaagyaw ed sikayon amin. Maraming salamat po sa inyo lahat na dumalo sa mahalagang araw na ito. Lalo po sa lahat ng ating mga magsasaka, mangingisda at ang inyong mga pamilya. Narito kami ngayon upang bigyan ng bagong pag-asa at bagong simula ang mga bayani ng bayan sa sektor ng agrikultura. Alam natin na naging matindi ang pinsala ng nagdaang El Nino sa mga kabuhayan ninyong lahat. At pagkatuyo naman, ang lupain ay kakulangan sa tubig ay nagdulot ng malaking hamon hindi lamang kaya sa mga tumasang gutom po, normal, maging pati na sa palaisdaan may calamity. Ayon sa aming datos, umabot sa mahigit 559 na milyong piso ang naging pinsala sa buong Region 1. Paano hindi magkagutom? Kung saan halos 20,000 magsasaka kaya ina-address ng gobyerno ang naapektuhan. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, patuloy kayong nagsusumikap at nag-aalay ng inyong sarili upang masiguro na may pagkain ang bawat pamilyang Pilipino. Correct. Bilang pasasalamat at ganti sa ipinamalas ninyong dedikasyon, katatagan at pagmamahal para sa bayan, umarito po kami upang maghandog ng konting tulong na magpapagaan sa hinaharap ninyong mga hamon. Una sa lahat, mula po sa Office of the President ay mamamahagi ng tigsa 10,000 piso sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya. Kalagpakan yung mga mahirap. Sa probinsya ng Region 1. Sa kabuuan, mahigit 180 milyong piso ang ating ipapamahagi sa tulong ng ating mga lokal na pamahalaan sa mga nasabing lugar upang maihatid ito sa ating mga beneficiary. Dagdag po rito, ang DSWD naman ay magbibigay din ng 10,000 piso na cash assistance sa bawat isa sa higit na 4,000 beneficiaryo mula sa Pangasinan sa ilalim ng programang Ayuda sa Kapos ang Kita Program o yung tinatawag na AKAP. At kasama din po ang ating mga congressman dito sa ating ginagawa. At para naman sa lahat ng dumalo sa okasyong ito,
ay lahat po ng bumisita ngayong araw ay makakatanggap ng 5 kilong bigas mula sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. May pansaing na agad para iwas gutom. Mula sa ating Department of Agriculture, magbibigay tayo ng mga punla at iba't ibang makinarya at kagamitang pansaka tulad ng hauling truck, traktora, corn sheller, recirculating dryer, yung hammer mill, pump and engine set, riding transplanter at combine harvester. Meron tayo naka-display na long term siya. Na meron yung malalaking traktor. Solusyon sa gutom. Ito po ay bibigay natin sa ating mga magsasaka. Nandyan din yung mga bangka at yung lambat. Pag nagutom pa sila niyan, katamaran na yan po, mga kababayan, hindi nagtrabaho. Ng 80 milyong piso na pautang diba? Galing sa Agri-Negosyo Loan Program. Di rin magpapahuli ang BIFAB na mamimigay ng isang demotor na bangka at iba't ibang kagamitan para sa pag-aalaga ng tilapia at ng shellfish at modernong pagpoproseso nito. Ang DTI naman, Department of Trade and Industry, ay magbibigay ng higit na 8 milyong pisong halaga ng mga proyekto sa ilalim ng Shared Service Facilities Project. Bukod dito, magbibigay din tayo ng halos 20 milyong piso para sa higit na 4,500 benepisyaryo ng TUPAD program ng DOLE. Mula naman sa TESDA, meron din tayong training allowance, scholarship grant at starter toolkit para sa ilang nating scholar na mag-aaral ng masonry at shield metal arc welding. Magutom ka pa niyan. Sa mga tulong sa akin na aking nabanggit, lahat ng opportunities binigay na para sa ating mga magsasaka. Katamaran, pag ganyan. Sabi sa Bible, ang tamad huwag kakain. Yung certificates of condonation with release of mortgage. Ito po ay ipapamahagi ng DAR sa ating mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs dito sa Region 1. Ang mga certificate na ito ay simbolo ng katuparan ng ating pangako na buburahin natin ang pagkakautang ng ating mga Agrarian Reform Beneficiaries dito sa Region 1. Mahigit 50 milyong piso halaga ang utang na pag-agraryo ay lapas 3,500 magsasaka ang ating napawalang bisa. Para naman sa katabing rehiyon na CAR, Region 2 at Region 3, ibabahagay din natin ang mahigit 70,000 na condonation din na magpapalaya sa ating mga Agrarian Reform Beneficiary mula sa mahigit 3 bilyong piso na utang. Kita ninyo, hindi yan nagawa ni Maudig. Never. Walang ganyan sa panahon ni Maudig. Ni Sec Conrad, totoo po yun. Nung una kaming umupo, ay nag-usap tapos kami. Inday, wala mang ginagawa. Mataas ang ratings. Tinitignan ko. Ano na ibigay ni Inday? Sabi ko, hindi pa natapos yung pinakamahalaga at pinakamalaking project ni President Marcos Sr. Ang naibigay ni Inday, tantrums. Conrad Estrella na sinimula nila 1966 pa yata nag-start yung rice and corn. Sabi namin, nakakahiya naman masyado. 40 taon na ito, 50 taon na ito. Hindi pa natin natatapos. Ngayon, nabigyan tayo ng pagkakataon. Huwag natin palalampasin itong pagkakataon natin na masabi naman natin na tinapos natin ang trabaho ng sinimulan ng mga ninuno natin. Matutuwa sa Tata Kundring pag ito. Ang pamamahagi ngayong araw ng mga condonation na ito ay isang mahalagang hakbang pasulong sa ating paglalakbay tungo sa hustisyang agraryo. Kaisa ninyo kami sa inyong mga hangarin at kami ay tapat sa pangakong susuportahan at palakasin kayo sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay. Magtulungan tayo upang bumuo ng matatag na kinabukasan kung saan ang bawat magsasaka, mangingisda, at pamilyang Pilipino ay may kakayahang bumangon mula sa kahirapan at mapaunlad ang kanilang buhay. Kayo po ang mga bayani ng ating makabagong panahon. Kayo ang muka
ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating mga mangingisda, mabuhay ang Region 1, mabuhay ang bagong Pilipinas. Gusto Tina, kada kaya amin na po na imbag na malenyo amin. So nakita ninyo at narinig kung gaano kasipag ang ating Pangulo. Ang daming na itutulong sa ating mga kababayan. Ang dami niyang nagawa. Pagkatapos, mababa yung rating sa survey. Yung walang ginagawa kundi magpasaway, magtantrums, at yung pamilya mamirwisyo, mataas yung ratings. Kaya po, di ba kaduda-duda na malamang yung survey po made in China? Para po, i-kondisyon yung isipan ng ating mga mamamayang Pilipino, galitin yung mauuto nila, mag-people power at iluklok yung gusto nila. Pag tayo pong papayag sa ganong panluluko. Tama po? Napakalinaw. Napakaganda yung mga proyekto, mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa ating mga mamamayang Pilipino, lalo na sa mga mahihirap. Kaya palakpakan po sila, mga kababayan. Hindi man siguro sila kasi yung sinurvey. Ang sinurvey po, hindi man nga natin alam kung sino-sino sila. Baka lang inimbento nila lang mga kababayan. Dinoktor. Di ba? Huwag paguguyo sa mga propaganda po. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.